Dapat makalayo na ako sa lugar na ito. Hindi nila ako dapat naabutan. Karoli, tumakbo ka na hanggat may lupa. Nakuha mo pa talagang tumiwalag sa kilusan? Alam mo naman ang patakaran. Kaya kapag inabot ka namin, pakikinabangan ka na ng mga uod. Hindi nila ako dapat makita. Natasha, babalikan kita pangako. Ano yun? Ang daming paniki! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalan na Rolly. Ako po ngayon ay nasa ibang bansa. Merong dahilan kung bakit ayoko nang umuwi pa sa Pilipinas. Aaminin ko sa inyo na minsan na rin po akong naging kabahagi ng kadiliman. At ito ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw na ito. Liliwanagin ko rin po. Ako ang saksing buhay kung paano ako tinulungan noon ni Kanole sa buhay kong akala ko'y hindi ko na matatakasan. Kapanahunan noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nang ako ay ma-recruit bilang NPA sa aming probinsya. Kami yung mga taong bukid na inarmasan at pilit na lumalaban sa gobyerno. Pilit nilang isinisiksik sa aming isipan na masama ang gobyerno. Sila daw yung taong nagpapahirap sa katulad naming mga magsasaka. Wala kaming nagawa noon, Commander, kung hindi mamundok at gumamit ng armas. Sa loob ng 1 taon na pananatili ko sa kilusan, dito ko napag-isip-isip. Paano ko ba tatakasan ang impyerno sa lupa na aking napasukan? Commander, kung ako lang, okay lang sana. Ang problema, pati ang asawa kong si Natasha ay na-recruit sa NPA noong araw. Yung unang nadinig nyo sa aking kwento, ito na yung oras na ako'y aalis na sa kilusan. Hindi ko na kasi makayanan. At yung taong humahabol sa akin, walang iba kung hindi ang mga dati kong kasamahan na si Kaompong at si Kabiboy. Ang daming paniki! Gabi yon, Commander, nang salakayin ako ng napakadaming paniki. Akala ko ako lang, maging si Kaompong at si Kabiboy, pinulpog din pala ng napakadaming paniki. Nung mga oras na ito, meron na akong tama ng bala sa katawan. 3 yun. Isa sa hita, isa sa tiyan, at isa sa likuran. Meron pa rin naman akong bala nun, pero isang magasin na lang. At nung mga oras na yon, pakawari ko'y hindi na ako magtatagal. Palagay ko paubos na ang aking dugo. At alam kong bubulagta na lang ako sa isang tabi. At ganun nga ang nangyari, Commander. Nasaan ako? Nasaan ako? Manok? Aray, bakit may manok? Saan kubo to? Pinipilit kong bumangon nung oras na yon. Kaya lang sadyang napakasakit ng tama sa katawan ko, Commander. Napansin kong nakabukas ang pintuan at bintana ng kubo na aking kinalalagyan. Maya-maya pa, napansin kong merong isang matandang lalaki ang papalapit sa akin. "Magandang umaga.
Mabuti naman at gising ka na. Sino ho kayo? Bakit ho ako naririto? Yung mga humahabol sa akin, nasan sila? Huwag mo nang isipin pa mga yon. Ang importante, malayo ka na sa kanila. Siya nga pala, ako si Tandang Alcanzo. Ikaw, anong pangalan mo? At bakit ka duguan? May tama ka ng bala sa katawan at hita. Bakit ka hinahabol ng mga tao na yon? Huwag kang magsisinungaling. Tandang Alcanzo. Gusto nila akong patayin. Bakit? Gusto ko nang umalis sa kilusan. Ito lang ang magagawa ko para matakasan ko sila. Tandang Alcanzo, ang asawa ko. Asawa mo? Nasaan ang asawa mo? Nandun pa rin siya sa kilusan. At tsak na alam na ngayon ng commander namin na tumakas na ako. Nag-aalala ako sa kanya. Ganon ba? Sa palagay ko hindi naman aanuhin ng commander nyo ang iyong asawa. Paano nyo nasabi yan? Hindi ba't? Ikaw lang naman ang umalis. Yung asawa mo naroroon pa. Pero malamang, under surveillance nila ang asawa mo hanggat wala silang nakikitang banta sa pagtakas. Tsak na hindi maano ang asawa mo. Ang isipin mo na lang, Rolly, nakatakas ka na sa kanila. Ang natatandaan ko lang kagabi, naglalakad ako sa kagubatan. Tapos, sinalubong ako ng maraming paniki. Paniki ba ka mo? Oo. Total ay nabanggit mo na rin yan. Aaminin ko sa'yo, kaya bumalik ang iyong ulirat nang dahil sa dugo ng paniking ipinainom ko sa'yo habang natutulog ka. Ano? Dugo ng paniki? Oh. Heto pa nga oh. Nakalagay pa sa plastic. Pero wag ka mag-alala. Yan na may masasabi kong dati ko nang ginagamit at hindi na rin bago sa akin nang makakakita ako ng taong nakahundusay sa kagubatan at dugoan. Lahat naman ng pinainom ko ng dugo ng panike ay nabubuhay. Nararamdaman mo pa ba ang sugat mo? Oo. Kung ganon, magantay ka ng 1 o 2 araw. Ipinapangako ko sa'yo, magaling na ang sugat mo. Ho? Nang dahil yon sa dugo ng panike at sa aking makapangyarihang orasyon. Oh? Sino ho ba kayo? Ano ba kayo? Sabihin na nating ako ay albularyo ng dilim at lahat ng nangyayari sa gubat na aking pag-aari nakikita ko. Kahit hindi ako nakatingin, may magpaparating sa akin. Ganun ba? Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa pagliligtas ko sa'yo? Salamat ho. Rolly, sa palagay ko, talagang plano nilang patayin ka. Kaya hindi ako magsisisi sa ginawa ko sa'yo. Rolly, hanggat hindi pa nila sinasaktan ang asawa mo, hanggat hindi pa nila napapatay ang asawa mo, may pagkakataon ka pa para bumalik kung saan man kayo nagkukuta. Gagabayan ka ng aking mga alagang paniki. Siya ang magdidikta sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. At ipinapangako ko sa'yo na kahit tadtaring kanila ng bala, hindi ka tatalaban. Ano? Ano bang ginawa niyo sa akin? Ano bang ibig sabihin nito?
Rolly, sabihin na nating ginawa kitang kakaiba. Ano? Anong kakaiba sinasabi mo dyan? Ayun na naman mga paniki. Humayo ka, Rolly. Humayo ka! Commander, doon ay nawalan na naman ako ng malay. Nagising ako makalipas ang ilang araw. Nakita ko na lang ang aking sarili nandoon sa gilid ng ilog at nababasa ng malakas na ulan. Agad akong napabangon. Pagtingin ko sa aking mga sugat, maniwala kayo o hindi, tanging bakas na lang ang naroroon. Malakas na rin ang aking katawan. Nakakatayo na rin ako ng maayos. Agad akong umalis sa ilog. Pinasok ko ang malawak na kagubatan na hindi ko alam kung saan patungo. Hanggang sa ako ay napadpad sa isang malawak na kabukiran. Halos wala akong makitang tao nung oras na yun. Dahil sa kalakasan ng ulan, pinilit kong tawirin ang malawak na kabukiran. Pagkatapos noon nakakita ako ng isang maliit na sapa. Paglusong ko sa sapa, nakakita ako ng inaagusan ng malinis na tubig na kung tawagin sa amin ay maliit na bukal. Uhaw na ako nung oras na yon. Mabilis akong uminom kaya't napawi ang aking gutom. Naramdaman ko unti-unti nang humihina ang ulan hanggang sa tumawid ako sa kabila. Nakadinig ako ng mga bumubusinang sasakyan, senyales na malapit na ako sa daan. Hinarang ko, Commander, yung dumaan na tricycle. Hinintuan naman ako ng driver. At nang tanongin niya ako kung saan ko raw gustong magpababa, wala akong masabi na lugar. Basta sinabi ko sa kanya na dumiretso siya. At nang makakita ako ng isang pamilyar na arko, alam ko na sa aking sarili na taga doon ako. Salamat ho! Wika ako sa tricycle driver sabay takbo. Hindi naman niya ako hinabol. Hindi niya ako siningil. Kaya't malaki ang pasasalamat ko sa tao na yun. Lumakad ako ng mahigit kalahating oras papasok sa aming baryo. At doon, nakita kong walang kaalam-alam ang aking mga kamag-anakan, pati na rin mga kaibigan, sa sitwasyon na aking dinaanan. Oh! Rolly! Ikaw pala yan! Pare? Pare ako to! Ikaw pala yung pare, Car. Pare, ano bang nangyari sa'yo ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Mabang kwento. Pare, dito sa lugar natin, maraming hindi nakakaalam ng sitwasyon mo. Isang ka ba nang galing ha? Akala ko okay na buhay nyo ni Natasha dun sa lugar nila. Pare, Car, pwede ba ako makituloy sa'yo? Pwede siyempre. Magkape ka muna. Pinagtimpla ako ng kape ni Paring Carlito. Commander, doon ay napaiyak ako habang sinasabi ko sa kanya ang nangyari sa aking buhay. Hindi makapaniwala si Paring Car na pati ang kanyang kumare Natasha ay isa ng ganap na rebelde. Nako pare, wala kaming alam sa nangyari sa buhay mo. Pare, paano ba kayo napadpad dun sa lugar na yun ha? Pare, nandun ako't nagsasaka. Madalas naming nasasaksihan kung paano magbarilan doon ng mga militar at ang mga NPA. Pare, parehas silang may sinasabi. Kaya lang tong mga
miyembro ng NPA. Sadyang nalaso ng isipan namin at hindi lang ako. Maraming tao sa baryong tinitirhan namin ni Natasha ang naging miyembro ng NPA, pare. Pare, nasan si kumare? Yun na nga, pare. Yun ang problema ko eh. Hindi ko siya naisama. Buntis pa naman siya. Ano? Pare, siguro mas makabubuti kung isasama kita kay Kapitan para masamahan ka sa munisipyo nang formal kang makasuko. Pare, wag. Hindi pa pwede. Kailangan mabawi ko muna ang asawa ko. Pare, ikaw na rin ang nagsabi na tinutugis ka ng mga kasamahan mo. Maling-mali nga pare na umuwi ka pa rito. Tsak naiisipin nila na mapapadpad ka sa lugar mo, di ba? Pare, tulungan mo ako, pare. Pare, ang kaya ko lang itulong sa'yo, yung ilapit ka kay Kapitan para masigurado yung buhay mo. Pero kung sa ibang bagay pare, alam mo namang wala akong kayang gawin, di ba? Pare, si Inang, si Amang, kamusta sila? Mabuti naman yung dalawang matanda. Sa palagay ko nag-e-enjoy pa rin sila sa buhay nila. Pare, payo ko lang, wag na wag kang magsasabi sa dalawang matanda ng karanasan mo. Baka mapano sila. O pare, salamat. Sa araw na yun, Commander, hindi ako umuwi sa bahay. Natatakot kasi akong malaman ng aking nanay at tatay ang naging sitwasyon ko. Isa pa sa naisip ko, baka matsambahan ako ron ng mga humahabol sa akin. Baka pati sila madamay. Doon muna ako tumira ng 1 linggo sa bahay ni paring Carlito. Dito, Commander, may nangyaring hindi ko akalain. Pare! Oh, pare. Anong ginagawa mo dyan, pare? Madilim dyan ah. Ha? Ewan. Anong ewan na? Hindi ko alam paano ako napadpad sa likod ng bahay ni paring Carlito. Sa pagkakaalam ko, Commander, nandun lang ako sa loob. Pagpasok ko, agad akong nahiga. Pero natanglawan ako ng bilog na buwan. Hindi. Ayoko. Hindi. Kitang-kita ko, Commander, na nagpalit ako ng anyo sa gabing yun. Nakatapat kasi ako noon sa isang malaking salamin na kasing taas ng tao at nakita ko ang aking panibagong itsura. Nasa katinoang pag-iisip pa rin naman ako. Alam ko ang nangyayari, kaya lang hindi ko mapigilan ang pagpapalit ko ng anyo. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ako ng gabing yun. Pare! Ayokong makita ako ni paring Carlito na gano'n ang aking kalagayan. Mabilis akong tumalon ng bintana, Commander, at nagtatakbo sa kakahuyan. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Ang pakawari ko nung oras na yon, para bang meron akong naaamoy na napakasarap na pagkain. Sa bilis ng pagtakbo ko, hindi ko na malayan na meron pala akong mababangga na isang may kaliitang kubo. Nabangga ko ngayon, Commander, at nakita ko na lang ang sarili ko na nakabulagta sa loob ng bahay. Tiyempong nakatagpo ako ng isang batang lalaki. Nasa palagay ko'y nasa 7 taong gulang. Tapos meron ding isa pang lalaki at may babaeng malaki ang tiyan. Ikinagulat ko ang sumunod na nangyari. Kasi yung lalaki,
Lumapit sa akin at agad akong binambo gamit ang matabang kahoy. Naramdaman ko naman na tinamaan niya ako sa buong katawan. Bigla na lang ako nagtatakbo at napunta na naman kung saan. Hanggang sa ako ay napunta sa isang maliit na sapa. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit kailangan ko sabitin ng ganito? Maya-maya pa, nariyan na naman ang napakaraming paniki. Ang mga paniki na yon ay tila ba nadidinig ko at naiintindihan ko ang mga gusto nilang iparating sa akin. Matapos silang magpakita sa akin, naramdaman ko, Commander, na biglang lumakas ang katawan ko. Lumakas ang pangamoy at pandinig. Tumayo ako mula sa pagkakasaldak sa tubig. Nagtatakbo ako kung saan. Sa pagkakatanda ko, nadaanan ko ang aming kuta at doon ay nagmasid ako nang walang nakakakita sa akin. Nakita ko si Natasha. Malaki na ang tiyan niya. Nandun siya sa isang kubong binabantayan ng 2 taong humabol sa akin. Maswerte lang ang taong yon. At sinalakay tayo ng napakadaming paniki, Kabiboy. Pero kung hindi tayo sinalakay ng madaming paniki, sigurado ako, patay na yung si Carolie. Kaompong, hindi ba tinamaan natin siya? Baka naman inaagnas ni tao na yun. Malas niya. Kaompong? Kabiboy? Oh, bakit ka, Natasha? Wala pa ba si Rolly? Huwag mo nang hanapin si Carolie. Inuud na yon. Kaya kung ako sa'yo ka, Natasha, diyan ka na lang. Nakita ko, Commander, na si Kaompong ay pumasok sa loob ng kubo kung saan naroroon ng asawa kong si Natasha. Walang hiya siya, Commander. Napakasama niyang tao. Nakita ko kung paano niya pagsamantalahan ng asawa kong malaki ang tiyan. Habang yung isa naman, nakabantay lang doon na tila ba nag-aantay na kung sinong pipigil sa ginagawang kahayupan ng kasama niya. Ako nung mga oras na yon ay walang magawa. Nandun ako sa malayo pero dinig na dinig ko at kitang-kita ko, Commander, ang nangyari. Muli kong nadinig ang tunog ng mga paniki na siyang nag-uudyok sa akin na salakayin ko yung 2. Pero napag-isip-isip ko, siguradong pag sumalakay ako, magkakaroon ng matinding ingay sa kuta. At tiyak na pagtutulong-tulungan nila ako, Commander. Ganun pa man sa gabing yon, plano kong sumalakay ng palihim at plano kong kunin ang aking asawa, patay man o buhay. Oras na. Tumalon ako mula sa punong aking kinatatambayan. Unti-unti akong lumapit sa kubo kung nasaan ang aking asawa. Pagsilip ko roon, ang asawa ko'y wala ng buhay. Hindi! Natasha! Alam ko, Commander, na kamamatay lang niya. At umaasa ako na yung anak namin sa sinapupunan niya ay buhay pa. Itinakbo ko ang asawa ko papalayo sa lugar na yon at naghanap ako ng taong pwedeng makatulong sa amin para mailabas ang batang nasa sinapupunan ng asawa ko. Sa pagkakatanda ko, sa baryong aking kinagisnan, merong isang matanda roon na nagpapaanak na kung tawagin namin ay Maricar. Tao po!
Ay, sino ba yan? Tao po, ako ho ito si Rolly. Rolly? Pagbukas niya ng pintuan, gulat na gulat siya. Nakita niyang bitbit ko si Natasha at duguan. Sinabi ko sa kanyang patay na ang asawa ko. Pero sinabi ko ring umaasa akong buhay pa yung bata. Commander, lahat ng paraan ay ginawa ng kumadrona hanggang sa nailabas ang aking anak na iyak ng iyak. Imposible kung tutuusin, pero naniniwala ako, Commander, na Diyos na ang gumawa ng paraan upang maisalba ang anak ko. Nana Maricar, kamusta ho yung anak ko? Natutulog na siya. Anong plano mo kay Natasha? Hindi ko na ho ibuburol. Kung pwede sana kahit ngayong gabi, ilibing ko na siya. Ano ka ba? Ayaw mo man lang bang paglamayan ng asawa mo? Gusto kaya lang ano? Hindi ho po pwede. Hindi po pwede. Bakit? May mga taong humahabol sa amin. Ako at ang asawa ko'y naging rebelde. Ano? Teka nga, bakit ba naging ganyan ang itsura mo? Tad-tad ka ng balahibo dyan sa mukha. Ha? Sa pagkakaalam ko, Commander, na ibalik ko na ang itsura ko sa dati. Pero napansin pa ni Nana Maricar yung mga kulay itim na balahibo ko sa mukha. Sinabi ko na lang sa kanya na sa tagal ko sa kabundukan, hindi ko na naasikaso ang sarili ko. O sige, ganito. Makakaalis ka na, Rolly. Iwan mo muna sa akin ang anak mo at ako nang bahalang magsabi sa barangay upang maiburol si Natasha. Pero, paano pag nalaman ni inay? Tsaka ni itay? Sa bagay na yan, bahala na si Kapitan. Delikado ang buhay mo. Sige na, makakaalis ka na. Sige ho. Masakit man sa loob ko na iwan doon ang aking asawa at anak. Wala akong pagpipilian. May tiwala naman kasi ako kay Nana Maricar na hindi niya pababayaan ng aking anak. Bumalik ako noon sa bahay ni paring Carlito. Laking gulat ko dahil meron ng ibang tao sa bahay. O pare, saan ka ba nanggaling ha? Pare? Sino yung mga tao? Mga otoridad. Ano? Anong ginagawa nila rito? Pare, ipinagkaanulo mo na ba ako, pare? Pare, ito lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Lumapit sa akin, Commander, ang isang sundalong uniformado. May hawak itong mahabang baril. Pinusasan nila ako, Commander. Tapos dinala sa kampo. Pare, pinagkanulo mo ko, pare. Wala ko kaibigan kita. Wika ko sa aking sarili habang ako'y nakakulong. Ayon sa sundalong kumausap sa akin, may darating daw na ibang tao upang ako'y sunduin at ilipat sa ibang kulungan at doon daw ipoproseso ang lahat-lahat sa akin. Hindi na rumirehistro sa isipan ko kung ano pa ang sinabi noon. Basta ang nasa isip ko, kailangan kong makawala sa kulungan upang ipagpatuloy ang aking nasimulan. Wala silang kaalam-alam, Commander, na nakatakas ako sa kulungan ng walang kahirap-hirap. Oo, tama po kayo. Bilang kakaibang tao na nung mga panahon na yun, kaya kong mag-anyong malaking ibon na halos kasing laki ng manok para lang makatakas sa lugar na yun. Binalikan ko si paring Carlito at doon kitang-kita ko siyang nagbubunyi. Pasensya ka na, paring Rolly. Kinakailangan kitang isuplong sa mga militar. Pera din yan.
Oh, pare? Pare ako to. Anong ginawa mo? Paano ka nakatakas pare? Hindi na importante yun. Hindi ka pala kaibigan. Pare, ginawa ko lang yun para din sa kaligtasan mo. Para sa kaligtasan ko? O para sa pansarili mong kapakanan? Huling-huli kita pare. Nagbibilang ka ng pera. Pinagkaanulo mo ako eh. Kala ko kaibigan kita. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Napunta lang ako rito para sabihin ko sa iyong magmula ngayon. Pinuputol ko ng ugnayan nating dalawa. Ikaw? Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Hindi pa ako nagtatagal sa bahay ni paring Carlito nang makadinig ako ng humintong sasakyan. Pagtingin ko sa labas, nariyan na ang mga militar. Mabilis ako nagtatakbo, Commander, sa kakahuyan. Sinundan ako ng mga bala ng mga sundalo. Ramdam kong tinamaan ako sa likod. Pero alam kong hindi ako tinalaban. Hanggang sa tuluyan na akong nakalayo. Tanging mga malalakas na sigaw at galit ng mga militar ang nadinig ko maliban sa mga balang humahabol sa akin. Sa isip-isip ko, hindi pa napapanahon para sa pagsuko. Hindi pa napapanahon upang tigilan ko ang mga pumatay sa aking asawa. Commander, hindi ako makalapit sa burol ng asawa kong si Natasha. At ang aking asawa, nakikita kong para ba siyang labis na nasaktan. Para bang iniinda pa rin ng asawa ko, Commander, yung masaklap na nangyari sa kanya. Malayo man ako sa kanyang pinagburulan pero sa napakalinaw na mata ko, kitang-kita ko pa rin ang itsura niya. Yung anak ko kung sino-sinong tao na lang ang nagbibitbit. Pero kita ko naman sa mata ng mga tao na natutuwa sila sa aking anak. Nandun din ang aking nanay at tatay na kasalukuyang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. Ang tanging sinasabi lang noon ni Aling Maricar, basta't dinala lang daw doon ng aking asawa, napatay na. Patawarin mo ako, Maricar. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Makalipas pa ang ilang araw, nananatili lang ako sa kagubatan. At kapag nakakadinig ako ng tao, mabilis akong nag-aanyong ibon upang hindi nila ako makilala. May isang beses pa nga na may nakita akong mga sundalo na kasalukuyang nagpapatrolya sa loob ng kagubatan. Ako nung mga oras na yon ay anyong ibon. Habang nakatungtong sa isang payat na sanga, napansin ko yung isang militar. Tumingala ito at tumingin ng diretso sa akin. Pakawari ko'y parang nagdududa ang militar. Nagdududa siya na ako, yung taong hinahanap nila, Commander. Inangat ng militar ang kanyang baril at inasimpat ako, Commander. Dali-dali naman akong umalis sa aking pwesto. Mahirap na. Baka kasi sa ganong itsura ko, doon pa lang ako talaban ng bala. Sa mga nangyayaring hindi ka panipaniwala sa buhay ko nung panahon na yon, ang gusto kong sisihin walang iba kung hindi si Tandang Alcanso, na siyang lumikha sa akin, na siyang nagbigay sa akin ng bago kong katauhan. Tandang Alcanso! Ikaw pala, Rolly. Tapos na ba ang problema? Walang nakakatawa sa sitwasyon ko. Hayop kang matanda ka. Bakit mo ako ginawang aswang? Aba, wala kang utang ng loob. Dapat nga magpasalamat ka pa. Nang dahil sa ginawa ko sa'yo, nakuha mo ang asawa mo.
Kung hindi kita ginawang aswang, malamang patay ka na rin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Huwag mo sabihin nandun ka. Wala ako ron. Pero sinabi sa akin ng aking mga mababait na alaga. Sa mga punto na yon, nakita ko na naman ng napakadaming paniking hindi ko alam kung saan nanggaling. Ewan ko ba, Commander, kapag naririnig at nakikita ko mga paniki na yon, para ba akong nawawala sa ulirat at para bang may nangyayaring kakaiba sa akin? Gusto kong sugurin si Tandang Alcanso. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang saksakin, patayin. Pero hindi ko magawa. Lalo na't kapag nakabantay ang mga alaga niyang paniki. Hindi ko alam kung anong meron sa mga paniki na yun. Bakit ganun na lang sila? Para bang kayang-kaya nila akong utusan at paralisain. Nang mawala yung mga paniki, Commander, doon ay tinawag ako ni Tandang Alcanso. Halika rito! Mag-usap muna tayo. Sige. Pagpasok ko sa kanyang bahay, doon ay nakita kong may mainit na kape. Merong isang malaking tinapay. Pilit niya akong pinakakain ng tinapay pero ayoko. Ayoko. Baka mamaya gawa sa tao yan. Talagang ubos na ang tiwala mo sa akin, no? Paano namang magiging gawa sa tao ang isang mainit na tinapay? Gawa ko ito. Nakikita mo ang kalan ko? Yan ang nagsisilbing oven ko para gawin ang masarap na tinapay. Kunin mo na. At meron tayong pag-uusapan. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto. Kung saan madalas matatagpuan ng mga taong gustong pumatay sa iyo. Saan? Masyado kang atat. Inumin mo muna itong kape at kumain ka muna. Alam kong wala pang laman ng sikmura mo. O siya nga pala, kailan ang libing ni Natasha? Bukas. Makikipaglibing tayo. Sasamahan kita sa pagdadalamhati. Doon, Commander, ay pumayag na ako sa pagkain ng tinapay. Habang kumakain ako, sinabi sa akin ni Tandang Alcanso na yung 2 taong humabol sa akin at pumatay sa aking asawa, madalas daw bumababa sa kabundukan at nagpupunta sa kabaret. Sinabi sa akin ni Tandang Alcanso na yun ang aking pagkakataon at sinabi pa niyang gamitin ko daw ang pagiging aswang ko, Commander. Ibuhos ko daw ang galit ko at ubusin ang kanilang dugo at laman. Ano? Uubusin ko yung dugo at laman nila? Oo. Isama mo na rin ang laman loob. Itira mo lang sa kanila ay buto. Kainin mo sila. Hindi ako kumakain ng tao. Kaya kong pumatay ng tao. Pero yung sabihin mong, hindi, ayoko. Sapat na ba yung patayin mo sila nang hindi pinahihirapan? Tandaan mo, kitang-kita ng mga mata mo kung paano nila pinagsamantalahan ng mahal mong asawa. Ibuhos mo galit mo sa kanila. Gawin mo ang sinasabi ko. Pagkatapos kong magkape, Commander, pumunta na kami sa burol ni Natasha. Teka, baka makilala nila ako. Hindi ba't kaya mong mag-anyong ibon? Oo. Pues, ikaw yung klase ng aswang na kaya rin magbago ng itsura. Manggaya ka ng muka. Kahit sinong muka kaya mong gawin. Paano yun? Paano mo ba ginagawa pag nag-aanyong ibon ka? Hindi ko alam. Basta kapag nakakaramdam ako ng takot at pag alam kong nandiyan na sila, alam ko, nagagawa ko yung mga bagay na yun eh. Pues, iyon ang gawin mo. Commander, hindi kayo maniniwala. Nakagaya ako ng itsurang tao.
tao na matagal nang nawawala sa aming baryo. Paglapit namin sa burol, nagulat na lang ako dahil may mga taong lumapit sa akin. Oh! Fredo! Buhay ka pa pala! Fredo? Teka, sino si Fredo? Si Fredo, yung matagal nang nawawala rito sa amin. Fredo! Halika pare! Mabuti naman at nauwi ka sa baryo natin. Ang sumalubong sa akin, Commander, walang iba kung hindi ang kapitan ng barangay. Halika pare, mag-inuman tayo. Pare, may kasama ako. Walang problema. O di pati siya painumin natin. Ano pare? Pare, napunta ako rito para sana dumalo sa burol . Hindi alis yan. Bukas palibing yan. Para hindi kami mahalata, Commander, nakisama muna ako kay kapitan. Katulad ng dati, mahina pa rin siyang uminom. Ikinatuwa ko naman yun. Kaya't nang malasing si kapitan, bumalik na ako sa burol. Doon ay nakita kong malapitan ang muka ng aking asawa. Katulad ng nakikita ko sa kanya mula sa malayo. Hirap na hirap ang kanyang pinagdaanan. Tasya! Tasya! Gusto ko nang humagulhol, pero pinipigilan ko lang ang sarili ko, Commander. Ayokong mapansin nilang nagkukunwari lang ako. Ayokong mapansin nilang ako talaga ang asawa ni Natasha. Ayos lang yan. Ang importante, nakita mo na siya ng malapitan. Aling Maricar, ano po yon? Sino ba'y batang yan? Ay, anak daw ng namatay. Ganun ba? Ay, napaka-cute na bata. Pwede bang mahawakan? Ay, aba, syempre. Kahit sinong gustong humawak sa bata, pwede. Nang mahawakan ko yung anak ko, Commander, doon mas lalong naramdaman ko ang awa sa asawa kong namatay. Hindi ko na napigilan ng pagtulo ng luha ko nung oras na yun. At napansin kong yung mga tao sa paligid ko, para bang gusto nila akong usisain. Nakita ko si nanay at si itay. Lumapit sila sa akin tapos nagtatanong. Hanggang sa meron akong binulong sa akin, tatay. Tay, ako ito si Rolly. Rolly? Paano ka naging si Rolly? Sa lakas ng pagkakasabi noon ni itay, napansin kong yung mga tao ay napatingin sa akin. Sa isip-isip ko, wala na akong pwede pang idahilan. Kailangan ko nang umalis sa lugar na yun. Kaya't niyaya ko na si Tandang Alcanso papalis dun. Tiyempong nagdidilim na rin naman. At ang plano namin, pupunta kami sa kabaret, kung saan madalas yung dalawang taong gustong pumatay sa akin. Bandang 7:00 na nang marating namin yon ni Tandang Alcanso. Tiyempong nakita ko si Kaompong at si Kabiboy na papalabas sa kabaret. Hindi ba't yun yung dalawang humahabol sa'yo, Rolly? Sila nga yun. Tiyempo, papalabas na sila. Rolly, gawin mo nararapat. Yung sinabi ko sa'yo, gawin mo. Pero wala ng pero-pero. Sige na. Naglalakad yung dalawa papalabas ng kabaret tapos pasuray-suray. Yung isa ron bumunot pa ng baril at nagpaputok. Ano ka ba? Huwag ka nagpapaputok. Bakit? Para matakot sa atin mga tao rito. Hanggang dito mayabang pa rin kayo. Doon, Commander, halos hindi na ako makilala. Kasi nagpalit na ako ng anyo. Agad kong sinalubong si Kaompong at si Kabiboy. Nang makita nila ako, nung una, inakala nilang nakamaskara lang ako. Hoy, wag mo nga kaming matakot-takot dyan. Maskara lang yan, Brad. Aba, ayaw yata umalis ah. Gusto yatang masaktan.
Binaril nila ako ng 2 beses pero nanatili akong nakatayo. Hanggang sa nadinig ko na naman ng maingay na paniki. At doon, inuudyokan nila ko, Commander, na salakayin ko yung 2 at kainin. Hindi ko na mapigil ang aking sarili. Kaya't nang dambahin ko yung 2, hindi na sila muli pang nakapagpaputok ng baril at agad ko silang pinagkakagat sa masiselang bahagi kung saan madali kong masisipsipang kanilang dugo. Mabilis kong naisagawa ang masama kong balak. Sa loob lang ng 5 minuto, nainom ko ang dugo ng 2. Aaminin ko sa inyo, matamis, masarap ang lasa. Yun ang pagkakaalam ko ng gabing yun. Pagkatapos noon sumisigaw sa akin si Tandang Alcanso. Kulang pa raw yung ginawa ko. Wakwakin ko raw yung tiyan ng 2 at kunin ang laman loob. Sa mga punto na yon hindi na ako sumusunod sa kanya. Kaya't galit na galit siya sa akin habang nagsusumigaw. Ano ka ba? Wakwakin mo ang tiyan nila. Kunin mo ang laman loob. Hindi! Hindi! Pinanatili ko ang aking sarili na huwag sumunod sa kanya. Hanggang sa naramdaman ko na lang na malapit na pala siya sa akin at agad niya akong sinikmuraan. Napabulagta ako nung oras na yun. Hanggang sa napansin ko na lang na may mga taong lumalapit. Dahilan kung bakit mabilis akong nagtatakbo para makalayo sa lugar na yun. Ano ka ba? Bakit hindi mo ako sinunod kagabi? Kailangan kong makita yung asawa ko sa huling pagkakataon. Saan ka pupunta? Sa libingan ng asawa mo? Oo. Wag mo na siyang habulin. Meron tayong paraan para makasama mo siya habang buhay. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hayaan mong mailibing ang asawa mo. Hayaan mong makita yon ng maraming tao. At mamayang gabi, huhukayin natin ang asawa mo at dito natin siya ititira sa kubo ko para magkasama kayo habang buhay. Ano bang sinasabi mo? Anong klaseng kahayupan niyang plano mo na yan? Ayaw mong bigyan ng katahimikan ng namatay kong asawa? Ganun ba? Hindi ba't mahal mo siya? Papayag ka bang hindi mo na siya makita pa habang buhay? Kung kinakailangan, bakit hindi? Ganon. Sa madaling sabi, okay lang pala sa'yong mawala ang mahal mong si Natasha. Oo. Kaya ko nang sabihin sa'yong oo. Kasi naipaghiganti ko na siya. Ngayon, ibalik mo ako sa dati. Hinihiling ko sa iyo, Tandang Alcanso. Alisin mo pagiging aswang ko. Bakit? May nakakatawa? Sa palagay mo ba, masusunod pa ang gusto mo? Hindi na matatanggal pa ang pagiging aswang mo, Rolly. Hindi na. Ganyang ka na ng panghabang buhay. Ano? Ayop ka pala eh! Commander, nung araw na yon binugbog ko siya. Ibinuhos ko ang lahat ng aking puwersa. Pero napansin kong hindi tumatalab ang mga suntok ko sa kanya. Kasi habang binibira ko si Tandang Alcanso, lalo pang lumalakas ang tawa ng matanda na alimoy. Nang loloko. Nang magsawa na akong suntukin siya, umalis na ako sa kubo niya. Pumunta ako sa simenteryo sa aming baryo dahil alam kong yun na yung oras ng paglilibing kay Natasha. Hindi nga ako nagkakamali kasi inabutan kong kasalukuyan na siyang ibinababa sa karo. Lumapit ako rong, Commander, at tinalunan ko ang lahat ng mga nicho hanggang sa tuluyan na akong nakalapit. Sandali! Teka, Rolly? Oo. Nagulat ang lahat ng tao, Commander, sa pagdating ko.
Uso sa amin yung bago ipasok sa nicho ang namayapa, bubuksan muna yung kabaong para hawakan o kaya yakapi ng patay. Ginawa ko yun, Commander. Wala akong pakialam kahit na maamoy ko pa ang formalin. At pagkatapos noon, pumayag na akong ipasok sa loob ang aking asawa. Marami nagtatanong sa akin kung anong nangyari. Marami nag-iimbita sa akin sa kani-kanilang bahay para uminom. Lahat ng iyon, Commander, ay hindi ko pinagbigyan. Lahat ng iyon ay aking binaliwala. Dahil sa alam kong tapos na rin naman ang problema sa mga taong pumatay sa asawa ko. At alam ko rin namang hindi na ako ibabalik pa sa dati ng matandang alkanso. Napag-isip-isip kong lumayo. Mula sa probinsya namin, pumunta po ako sa probinsya ng Quezon. Doon ay meron akong tiyuhin na matandang binata na nakatira sa koprahan. Pagpunta ko doon, mainit naman ang pagtanggap sa akin ni Tiyo Masong. Hindi ko sinabi sa kanya ang aking nakaraan. Basta't sinabi ko lang na sa pagpunta ko sa kanyang lugar, trabaho ang hinahanap ko. Salamat naman ho, Tiyo Masong, at tinanggap niyo ako. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo lang? Halika, pasok ka. Sa unang isang buwan ko roon, Commander, naging maayos naman. Tinutulungan ko si Tiyo Masong sa pagtatrabaho sa koprahan. Hindi ganoon ang gusto kong trabaho. Mas gusto ko sa bukid pero wala akong pagpipilian. Sa sumunod na buwan, may nangyaring hindi maganda. Kasi sa lugar na yun, madalas nakikitang ang mga alagang manok, kambing at kung ano-ano pa ay nakikitang wala ng laman loob, patay na at nakasabit, wala na ring mga dugo. Dahil sa alam ng mga tao doon na ako'y dayuhan, ako ngayon ang napagbintangan. Kaya't isang gabi, sinugod kami ng mga tao na yon sa bahay. Galit na galit sila. Pilit namang dinedepensa ni Tiyo Masong na hindi ako ang pumapatay sa mga alaga nilang hayop. Ano ba naman kayo, mga kababaryo? Hindi porket dayo ang pamangkin ko rito ay siya nang pumapatay sa mga alaga niyong hayop. Ilabas mo yan! Alam namin siya ang aswang. Kagabi nakakita ko. Dito siya nagtatakbo sa koprahan. Naalala ko, Commander, kagabi. May naramdaman akong kakaiba na paikot-ikot sa bahay ni Tiyo Masong. Hindi kaya't yun na ang tinutukoy ng mga tao na yun. Sa galit ng mga tao, hindi sila napigilan ni Tiyo Masong. Sinugod nila ako, Commander, kahit ako'y nasa loob ng bahay. Alam ko naman sa aking sarili na wala akong kinalaman sa mga sinasabi nila. Alam ko naman, Commander, na nandun lang ako sa loob ng koprahan at kailanman hindi ako nang salakay ng mga alaga nilang hayop. Wala akong pagpipilian ng gabing yon kung hindi tumakbo. Kung san-san ako napadpad sa banda ng Quezon, hanggang sa nang sumapit ang 4:00 ng madaling araw. Sa pagod ko, mabilis na lang ako nakatulog. Nagising na lang ako, Commander, nang maramdaman kong may taong humawak sa ulo ko kasabay nun ang pagsabunot nito sa akin. Sino ka? Ikaw pala yung aswang na sumasalakay sa mga alagang manok ng mga tao dito sa amin. Ha? Wala akong alam dyan. Halika rito. Papatayin na kita ngayon. Ano bang ginagawa mo? Malakas ang taong yon. Binitbit niya ako at kakaiba ang lakas niya at pinaghampasan niya ako ng ilang ulit sa lupa. Habang sinasaktan ako ng taong yon, Commander, pinipilit niya akong magpalit ng anyo. Ilabas mo ang anyo mo, aswang. Ipakita mo kung sino ka. Labanan mo ko. Para lang sa kalaman mo, ako si Paul. Ako ang tanyag na albularyo ng probinsyang ito.
Marami na akong pinatay na aswang at susunod ka na. Paul? Paul! Parang awa mo na. Umaamin ako sa oo, aswang ako. Sinasabi ko na nga ba? Pero wala akong kinalaman sa lahat ng nangyari. Biktima lang ako dyan. Hindi ko ginustong maging aswang. Wala ka nang takas sa akin ngayon. Nakita ko, Commander, yung napakakintab nitong inilabas na animoy kampilan. Matulis yung dulo tapos yung hawakan ay para bang gawa sa kulay itim na bato. Itinutok niya yon sa akin. Sabay sabing, Anong sabi mo? Biktima ka lang din. Ang ibig mo bang sabihin ay nahawaan ka lang? Pero bakit nandito ka sa bayan namin? At anong ginagawa mo rito? Naririto ka ba para pagtakpan ang iyong tunay na pagkatao? oh, dati akong rebelde. Tumakas ako sa kilusan. Napatay ng rebelde yung asawa ko. Tapos ang matandang alkanso. Sa pamamagitan ng dugo ng paniki, ginawa niya akong aswang. Maniwala ka sa akin. Kung ganoon magpalit ka ng anyo. Gusto kong makita ang pagpapalit mo ng anyo. Paano pag ginawa ko yan? Anong susunod mong gagawin? Papatayin mo ako? Patunayan mo sa akin. Malalaman kung nagsasabi ka ng totoo kapag nagpalit ka na ng anyo. Makikita ko na kung talaga bang bagong yanggaw ka lang. Dalian mo! Oo! Oo! Yan! Totoo nga. Totoo ngang bagong yanggaw ka lang. At nakikita ko sa'yo na ikaw ay inosente sa lahat ng nangyari dito. Oo! Totoo yun! Wala akong kinalaman sa lahat ng yan. Commander, nung mga oras na yon, sinasabihan ako ng aking sarili na salakayin ko si Paul. Ang taong yon, alam ko sa sarili ko na meron ding kakaiba sa kanya. Alam ko na hindi rin siya basta tao. Dinig na dinig ko sa aking ulo yung bulong na patayin ko raw ang taong yon dahil siya raw ay banta sa aking buhay. Ganun pa man, pilit kong pinipigilan ng sarili ko. Kahit na dinig ko na yung madaming paniki, ayoko pa rin kumilos. Nang makita ng taong yon yung napakadaming paniki, narinig ko ang malalakas niyang usal. Damay pa ako, Commander, sa usal niya kasi ako muntik nang maupos sa aking kinatatayuan. Nagalisan yung mga paniki. Habang ako'y nakabulagta, lambot na lambot ako nung oras na yon na para bang tinanggalan ng ugat. Binitbit ako ng taong yon. Sa pagkakatanda ko, mahigit 1 oras niya akong bitbit hanggang sa naramdaman kong ipinasok niya ako sa loob ng bahay niya. Dito ka muna! Gagawin mo sa akin. Ibabalik kita sa dati. Ano? Paano nga? Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Nole, kailangan kita ngayon. Pumunta ka rito sa bahay ko. Meron kang tutulungang pasyente rito. Nole? Sino si Nole? Huwag ka na magtanong. Masyado kang matanong eh. Commander, tuluyan na akong nawalan ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako isang araw dahil nakadinig ako ng tawanan. Tapos umpugan ng mga bote. Oh, cheers! Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Pwede ba naman yun? Nole, siya yung sinasabi kong dapat mong tulungan, bagong yanggaw lang yan. At sa pagkakaalam ko ay dyan siya galing sa probinsya ng Bicol. Bicol? Oo nga, kawawa naman. Mag-inuman muna tayo, okay pa naman siya eh. Tsaka isa pa, hindi siya makapagpapalit ng anyo dito sa loob ng bahay mo. Ang dami yata ang pakontra dito. Sige.
Sinubukan kong tumayo, Commander. Pagtayo ko, pilit akong lumapit sa kanila. Nasubsob pa nga ako doon sa lalaking nakasando ng puti. Pasensya na ho. Lalambot ho kasi ako. Ha? Sa palagay ko, talagang hindi mo ginusto ang nangyari, no? Pero dati ka palang rebelde. Oh, May kasalanan ka sa batas ng tao. tulungan niyo ho ako. Pagkatapos ho nito, susuko ho ako sa gobyerno. Sigurado ka dyan, ha? Nole, simulan mo na. Matagal ko nang hindi nakikita ang proseso mo kung paano mo tinatanggal ang pagkaaswang ng isang tao. Oo ba? Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Pero base sa naging kwento sa akin ni Paul at ni Canole, ang ginawa daw ni Canole, meron siyang hawak na isang maliit na buntot pagi na halos nasa 3 dangkalang haba. Kasabay noon ang pagpapalunok nito sa akin ng malapot na langis na ayon kay Paul. Meron daw itong kasamang katas mula sa makapangyarihang halaman. Habang ako'y hawak-hawak ni Paul. Tapos, yung buntot pagi ay hinahampas lang sa hangin ng paulit-ulit ni Canole. Ako naman daw nung oras na yon ay para ba akong nasasaktan dahil unti-unting nagkakalatay ang buo kong katawan. Habang gano'n ang prosesong ginagawa nila, sabi ni Paul, naramdaman daw niyang may bisitang dumating. Una na dinig nila yung ingay ng paniki. Kasunod noon, yung pagsigaw ng matandang lalaki sa labas. Ayon pa kay Paul, pagkatapos ko raw isuka ang napakalapot na dugong kulay itim, nilabas daw niya yung paniki at yung maingay na matanda. At ayon sa kanyang pagkakakwento, ganon na ganon ang itsura ng matandang alkanso. Mga hayop kayong mga albularyo! Hindi niyo pwedeng ibalik sa dati ang nilahian ko. At ikaw pala si matandang alkanso ang sinasabi ni Rolly na lumikha sa kanya para maging aswang. Alam mo ba na ako yung klase ng taong hindi marunong magpatawad? Napakalakas ng loob mo, pumunta ka pa talaga dito sa baluarte ko. Ipinapangako ko sa'yo, hindi kita titira ng buhay. Sinugod ni Paul si tandang alkanso. Nakita niyang mula sa pagiging tao, bigla na lamang itong naging isang kumpol na paniki at nagkahiwa-hiwalay. Nung mga oras na yon, inorasyonan ito ni Paul. Nang dahil doon dali-daling bumagsak ang isang kumpol na paniki at naging si matandang alkanso. Akala mo siguro kaya mo ko? Hindi porket naging paniki ka ay matatakasan mo na ako. Malas mo lang tanda dahil dito napadpad ang ginawa mong aswang. Nale, ayos na ba yan? Konti na lang to. Ano, tutulungan pa ba kita dyan? Huwag na, kayang-kaya ko na matandang to. Ang sumunod na ginawa daw ni Paul, ang matandang iyon ay hinawakan niya ang buhok niya. Tapos tinapakan yung likod. Ikinalang yung ulo sa isang matigas na bato. Ang plano daw noon ni Paul ay tatanggalan niya ng ulo ang matandang yun. Ang matanda naman ay pilit na nag-oorasyon na para bang gusto niyang ibalik sa pagiging paniki ang kanyang katawan. Pero sa lakas ng orasyon ni Paul ay hindi yun umubra. Alam mo, galit na galit ako sa mga taong katulad mo. Kasi yung mga taong nananahimik ay ginagawa mga aswang. Gawin mo na! Sa oras na ako'y maging isang paniki, mananagot ka. Bago gawin ni Paul ang masama niyang balak kay matandang alkanso, nadinig nila yung sunod-sunod na ingay ng paniki na parabang nagngangalit sa galit. Sinalakay si Paul ng napakadaming paniki. Ganun pa man hindi raw ito nagpatinag. Pinabayaan lang ni Paul na salakayin siya ng mga ito. Pero lahat ng yon ay walang nagawa sa masama niyang balak sa matanda. Sa pamamagitan ng malalaki niyang kamay, binalian niya ng leeg ang matandang alkanso.
At pagkatapos noon, yung mga panike ay isa-isang nagsigsibagsakan. Senyales na namatay na rin ang mga alaga niyang panike. Ang katawan ng matandang alkanso. Base sa kwento ni Paul, sinunog daw nila ito. Tapos, itinapon sa malayo yung abo. Ako naman makalipas ang 3 araw tsaka pa lang ako nagising. Katulad ng aking pangako, Commander, susuko ako sa gobyerno. Sa tulong na rin ng mga taga-barangay, successful naman ang pagsuko ko sa mga sundalo. Hinahanapan pa nga nila ako noon ng armas. Sinabi ko sa kanilang wala akong armas kahit na isa. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang naging historya ng aking buhay. Kinulong nila ako, Commander, at makalipas lang ang ilang taon. Maswerteng isa ako sa nabigyan ng paglaya. Sa paglaya ko, Commander, sinubukan kong mangibang bansa dahil meron akong kaibigan doon. Nung una nahirapan ako sa pag-ayos ng mga papel. Pero syempre dahil sa ako na may nakalaya at may pagpapatunay, nakakuha naman ako ng requirements at magmula noon hanggang ngayon, hindi na ako umuwi sa Pilipinas. Dito na ako nagkaroon ng asawa at dito na rin po ako naging citizen. Ang kwento mo'y nalaman ko, Commander, nang minsang napadaan sa akin yung title na Canole History na may nakalagay na Datu Talaugon. Nang malaman kong nandirito yung taong nakatulong sa akin noong araw, gusto ko na ring i-share ang aking kwento. Pero pinag-isipan ko ito ng maraming beses kung nararapat bang mapakinggan ng mga tao. Nasa sa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi sa aking kwento. Basta ako, masaya na akong naibahagi sa inyo ang aking buhay at karanasan. Siya nga pala, nandirito rin po ang aking anak. Malaki na rin po siya ngayon at ako'y matanda na at syempre meron na rin akong apo ngayon. Nagpapasalamat po ako sa mamunting channel na ito dahil naibahagi ko na rin sa wakas ang aking naitatagong hindi makalimutang kwento na sa pagkakaalam ko'y kahapon lang nangyari. Maraming salamat po. Muli, ako po si Rolly. Maraming salamat po, Kuya Rolly, sa pagbabahagi ng iyong napakagandang kwento. Alam nyo, hindi ko akalain na masasabit pa pala si Paul dito sa kwentong to. Miss ko yung karakter niya, yung matapang, yung bastardo, na babaero, yung... Hoy! Ikaw na naman pala yan! yung mga ganun ba? So, ito po ang kwento natin sa gabing to. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa ating channel. At sa mga gusto pong makipag-ugnayan sa amin, mag-PM lang po kayo sa aming Viber. Naulit ko po, sa Viber lang po tayo pwedeng mag-usap para po legit na si Commander ang inyong kausap at nang hindi po kayo may scam. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account. Kung wala naman po kayong Viber, madali lang gumawa niyan. Mag-download lang po kayo sa inyong cellphone. Punta po kayo sa Google Play Store, i-search nyo po yung Viber, makikita nyo po yon na kulay violet. Mag-sign up lang po kayo ron. Gumawa kayo ng sarili nyong account. Tapos yung number kong sinabi ko kanina, isave nyo lang. Punta kayo sa search, dun sa Viber at makikita nyo na puro ng aking pangalan. Okay, kapag may nagkamali po dyan kahit na isa, ibig sabihin, hindi po ako yon. Sa Viber po ay hindi pwedeng gayahin. Kung ano po yung in-announce kong number, yun lang po ang tunay. Sa oras na merong isang may iba dyan, hindi po yun sa akin, pero sa oras na tugma naman, ibig sabihin ako po ang inyong kausap para po hindi kayo maloko ng kung sino. Okay, siya nga pala. Meron po kasi akong tinatawag na batong nagbabaga. Opo. Ano po siya?
Hindi po siya kulay puti, hindi siya kulay itim. Basta kung tawagin po namin yun ay galing po sa mutya ng hari ng langgam tapos para siyang nagbabaga. Parang tinatawag ko na rin siyang style Bato-Omo pero nagbabaga po siya pag nailawan po siya. Maganda po yun para po sa mga kapanalig natin dyan, ganyan ba? Tapos sa mga nagpaplano pa lang po magsimula at syempre protection na rin po natin pang araw-araw. Okay? PM na po kayo. Maraming salamat and good night. Enjoy listening. Dapat makalayo na ako sa lugar na ito.